Binibigay mo lamang yun para mapasaya sila, para mag-give back sa kanila at may pakita na kung mahal ka nila, mas mahal mo sila. Ganon ang ibig kong sabihin. Hindi yun responsibilidad. Pagpapakita yun ng pagmamahal. Yung pinakita nilang pagmamahal sa iyo habang lumalaki ka, pinag-aaral ka, binigyan ka ng ganang kinabukasan, pagmamahal nila sa iyo yun. Pero obligasyon nila yun sa iyo bilang yung pala, iba ang money. And sa side naman ni Kaloy, as bilang anak, since nandun ka na nga sa tinatawag nilang success, is kahit kakaunti man lang inabutan mo yung magulang mo, kahit sabihin pa natin na mayroon kayong di pagkakaunawaan o meron kayong sigalot, pero iba pa rin ang saya na naibibigay sa sarili mo kapag napangiti mo ang iyong magulang. And honestly talaga, yung pinagmulan talaga ng gusto nila, hindi sa pagmamarites, is itinakwil daw si Kaloy 3 years ago. Hindi pa ito palakihin, pag-aralin, at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kasi siya naman talaga ang magulang naman talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng anak. Dahil ginusto nila o binigay ng Diyos sa kanila, kaya responsibilidad nila yon. Pero ang anak, hindi. Magandang hapon mga kabayan at magandang gabi sa Pinas. May nagawa ko ito. Wow! So, for today's edition is pag-uusapan natin ang trending talaga since 2 months ago. Simula nung nanalo siya ng 2 gold medal sa Paris Olympics. So, kilala niyo kung sino siya. Ang ating gold medalist na si Carlos Edrel Yulo. So, bago natin siya pag-usapan, ang buhay ni Yulo, responsibilidad ba ng anak ang kanyang magulang? O obligasyon ba na ang anak na buhayin ang kanyang magulang? Yun ang tanong ko. But for me, on my own, since dati pa nung nag-aaral pa ako, nung una, dati ang sagot ko, oo. Nung high school ako, sinagot ko yung teacher ko ng oo kasi bilang anak, since matanda na yung mga nanay natin, tayo naman ang mag-aalaga sa kanila. Kasi yun ang nakamulatan ko, nakikita ko sa iba. Na akala ko is responsibilidad na ang magulang mo. Kaya lagi kong sinasagot, oo. Hanggang sa sinupalpal ako ng teacher ko dati, nung high school na hindi daw. So, nag-rebat ako bakit. Hanggang sa in-explain niya sa akin kung bakit hindi. And bago yan, sabi ko na, ganun pala yun. And ang totoo talaga is ang magulang, responsibilidad niya ang kanyang anak. Pero ang anak, hindi niya responsibilidad ang kanyang magulang. Magulang ay obligasyon niya ang kanyang anak, obligasyon na itong palakihin, pag-aralin, at mabigyan ng magandang kinabukasan. Yes! Kasi siya naman talaga ang magulang naman talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng anak. Dahil ginusto nila o binigay ng Diyos sa kanila, kaya responsibilidad nila yon. Pero ang anak, hindi niya obligasyon talaga hindi niya responsibilidad ang kanyang mga magulang. Ang magulang ang may responsibilidad sa anak, pero ang anak walang responsibilidad sa kanyang magulang. Kumbaga, hindi tayo investment ng mga anak o retirement plan ng ating mga magulang. Pero ano nga ba talaga sa Filipino culture? Bakit napagkakamalan na responsibilidad ang salitang utang na loob o pagmamahal? Magkaiba po ang pagmamahal at responsibilidad. At magkaiba rin ang obligasyon at utang na loob. So mapunta tayo sa responsibilidad ba ng anak ang kanyang magulang? Hindi. Sinabi ko na kanina na hindi. Pero bilang isang anak ay tungkulin natin na tumanaw ng utang na loob sa ating magulang bilang pagpapakita o hindi lang utang na loob kundi magpakita tayo ng pagmamahal. Dahil tayo, kung yung magulang ay hinubog ka, binigyan ka ng magandang future, pinag-aral ka, binihisan ka. Pag lumaki ka na, marirealize mo sa sarili mo na tumatanda na rin ang iyong magulang at may isip mo na kailangan nila ng alalay. At bilang isang anak, ipakakita mo ang iyong pagmamahal. Ano ba ang pagpapakita ng pagmamahal sa ating magulang?
Siyempre, pag nagkaroon ka na ng magandang kinabukasan, well-built na yung buhay mo, is tatanaw ka ng utang na loob. Yun ay, hence hindi na sila makapaghanap buhay. Kasi nga, di ba, matanda na sila habang tayo nagkakaroon na ng edad o nagkakaroon na ng isip, sila naman ay yung edad nila ay tumatanda na. So bilang isang anak is parang tungkulin natin ay paramdam sa kanila ang ating pagmamahal. Paano? Yun ay pag-aanin ang buhay nila. Kung tayo ay gumaan na ang ating buhay, nagkaroon tayo ng stability sa buhay bilang isang anak, okay na yung finance natin, tayo naman ang mag-aalaga sa ating mga magulang. Hindi yun responsibilidad, kundi pagpapakita yun ng pagmamahal. Pagpapakita yun ng utang na loob. O utang na loob is means pinakita mo na rin kung gaano mo sila kamahal. Yun ay pag-aalaga sa kanila at pagbibigay sa kanila ng kung ano-ano pa, katulad ng pinansyal. Pero hindi mo yan responsibilidad. Binibigay mo lamang yun para mapasaya sila. Para mag-give back sa kanila at may pakita na kung mahal ka nila, mas mahal mo sila. Ganon ang ibig kong sabihin. Hindi yun responsibilidad. Pagpapakita yun ng pagmamahal. Yung pinakita nilang pagmamahal sa iyo habang lumalaki ka, pinag-aaral ka, binigyan ka ng ganang kinabukasan, pagmamahal nila sa iyo yun. Pero obligasyon nila yun sa iyo bilang magulang o responsibility nila. Pero ikaw bilang isang anak ay tutumbasan mo ang pagmamahal na binibigay nila sa iyo kapag nagkaroon ka na ng future na pinangarap ng magulang mo. Pag nakuha mo na yon, na ibinigay ng magulang mo, pinagsikapan ng magulang mo, maabot mo yon, is ikaw naman ang magbibigay ng pagmamahal sa magulang mo. Yon ay pag-aanin ang buhay nila. Kasi habang binibigyan ka nila ng magandang kinabukasan, is yung buhay din nila is naghihirap. Kumbaga nagsisikap talaga sila. At ngayong nandun ka na sa gusto nilang patunguhan mo, ikaw naman ang mag-give back sa magulang mo para mamahinga sila o para hindi na sila mag-iisip pa na since nandiyan ka na, ikaw naman ang magbibigay ng pagmamahal na yon. Pagmamahal, ang pagbibigay ng pera, ang pagbibigay ng kung ano-anong bagay sa ating magulang ay hindi responsibilidad yun. Hindi responsibilidad yun o obligasyon. Yun ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Yun ay ang pagpapasaya sa kanila. So, since nandun na tayo sa times na kaya na natin ipakita kung gaano natin sila kamahal at sila naman pwede na silang hindi na, kumaga tayo na yung mag-give back sa kanila. Pero hindi natin yung responsibilidad. Nagpapakita lang tayo ng pagmamahal natin sa ating magulang. At yun ang pagbibigay ng makakapagpasaya sa kanila. Alam nyo na, sa mga mapagmahal sa mga magulang dyan, alam nyo na kung ano ang makakapagpasaya sa inyong mga magulang. Kasi ako, alam ko kung ano makakapagpasaya sa nanay ko. And since napasaya naman nila tayo, nabigyan nila tayo ng magandang kinabukasan, at nabigyan nila tayo ng, kumbaga binihis na nila tayo hanggang sa nabigyan ng magandang future na stability sa buhay. Tayo naman ng mga anak ang magbibihis sa kanila at magpapasaya sa kanila sa pamagitan ng pag-ani ng mga itinanim nila sa atin. So oras na para anihin yun at yun ay ibigay sa kanila yun. At hindi yun responsibilidad kundi pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal. Kasi aminin na natin, lalong-lalo na yung mga nanay na simula sa tiyan pa lamang tayo hanggang sa ipanganak, infant days, hanggang sa lumaki na at magkaroon na ng isip, yung nanay lagi yung nakaalalay. Yung nanay, lagi yung nasa tabi natin. Hindi yun matutumbasan ng kahit na magkano o kahit na ano pa man. Ang importante lang na magagawa natin ay mapasaya sila. Hindi porkit nagbibigay tayo ng pera sa ating ina, sa ating magulang, ay binabalik na natin yung mga ginastos nila sa atin. Hindi. Ibig sabihin lang noon, kaya tayo nagbibigay ng ganun kasi pinapakita natin na pagpapahalaga natin sa kanila sa pagmamagitan ng mga material na bagay na kaya naman nating ibigay para makita lang natin yung mga ngiti nila. Aminin na natin ng mga nanay dyan, kapag naabutan mo lang ng kakaunti, kakarampot, is may kita mo na talaga yung ngiti nila na priceless. So balik tayo kay Carlos Yulo. Si Carlos Yulo kasi sa sigalot ng pamilya nila is masyadong magulo. Parehas silang parehas ang both side
na nagkakaroon ng mga negativity sa bawat isa. Since trending nga si Carlos Yulo, ang ating golden boy, 2 times gold medalist ng Paris Olympics, ay masasabi ko lang sa gusot sa pamilya niya is pera talaga, pera. Ang gusto ng pamilya niya, hindi, opinion ko lang to Ang gusto ng pamilya niya is ngayong successful na si Carlos Yulo, and yung pamilya niya is medyo hindi magaan yung buhay. So parang humihingi sila ng kaunti, hindi malaki, kaunti yung nakikita ko. And pera yung pinag-ugatan ng lahat. Katulad nga ng sinabi doon nga sa mga viral nga na nababasa ko nga lately, ito mga ilang araw na about nga kay Carlos Yulo, simula nung manalo siya, yung pagpapapress ko ng nanay niya, yung mga pinagmulan ng gusot-gusot nila, is masasabi ko talaga na nasaktan yung nanay niya kasi akala niya yung aanihin niya na itinanim niya is iba ang umani. Akala niya yung pamilya nila. Yung pala, iba ang umani. And sa side naman ni Kaloy, as bilang anak, since nandun ka na nga sa tinatawag nilang success, is kahit kakaunti man lang inabutan mo yung magulang mo, kahit sabihin pa natin na mayroon kayong di pagkakaunawaan, o meron kayong sigalot, pero iba pa rin ang saya na naibibigay sa sarili mo kapag napangiti mo ang iyong magulang. And honestly talaga, yung pinagmulan talaga ng gusto nila, hindi sa pagmamarites, is itinakwil daw si Kaloy 3 years ago, hindi pa siya gold medalist. And kasi daw, bago pa itakwil, ito sa mga marites lang bago itakwil si Kaloy, bago pa nagkaroon ng mga gusot-gusot na, hanggang ngayon is ito daw si Kaloy may pinatabi sa nanay niya na 75,000, hindi 750,000 pesos kasi yung lumalabas 750,000, magmarates pa kayo, fake news pa, 75,000 pesos ipinatago ito ni Kaloy sa nanay niya. So nabawasan ito, yung pera ni Kaloy is nawala ng 75,000, nawala ng 75,000 ang pera ni Carlos. And yun, sinisinga niya ang kanyang ina na ninakaw daw ito ng kanyang ina. Pero ang totoo, yung pera na yun daw, ayon kay Angelica Yulo, ang kanyang ina, is ginamit sa kanyang insurance at pagpapaayos ng kanilang bahay. Kung makikita nga is ang grandmother o grandparents ni Carlos is nakatira sa kanyang mga magulang. So yung pera ni Carlos ay ginamit daw sa insurance ni Carlos para din kay Carlos at pinaayos ang bahay para pag uwi ni Carlos galing training, galing Intramuros na nag-training, uwi ng Cavite is meron siyang maayos na mapagpapahingahan. Pero ang nangyari daw, ayon daw sa mga marites to sa coach to ni Carlos, na si Carlos nagkaroon ng girlfriends. Ito ay si Chloe Angeline San Jose. Ito daw si Chloe ay inuorasyonan niya o sinusulsulan niya si Carlos na since nawala nga yung 75,000 at si Carlos bilang mayroon ka namang kasintahan, pwede mo naman sabihin sa kanya, sa kasintahan mo yung problema mo. And sinabi niya kay Chloe. Ito naman si Chloe, si Inday Chloe natin, sinabi is ninakaw ng nanay ni Carlos na hindi ninakaw kundi ginamit sa pamilya nila yung 75,000. So pinalabas si Chloe kay Carlos na ninakaw yun, and yun, pumunta si Angelica Yulo nga sa Intramuros. And since nga kung ano na daw ang sinabi ni Chloe kay Carlos is itong si Carlos naman is sinigaw-sigawan niya ang nanay niya nung nagpuntang nanay niya sa training sa Intra. So sinigaw-sigawan niya, and after niyang sigaw-sigawan, tinawag na magnanakaw, sinungaling at kung ano-ano pa. Nagalit ang nanay ni Carlos. Bilang isang ina, masasaktan tayo. Ay, hindi pa ako ina. Bilang ina, masasaktan talaga ng todo. Talaga ang ina niya kasi sasabihin yun ng anak mo sa'yo. Hindi pa inalam yung buong katotohanan na sabi na sa'yo na magnanakaw, sinungaling. So, sa galit ng kanyang ina, is doon na nagsimula ang tinatawag nila na itinakwel si Carlos Yulo ng kanyang ina at doon sumambulat yung salitang gagapang ka sa hirap. So isinumpa niya si Carlos dahil nga sa sinabi magnanakaw at sinungaling na kung tutuusin ginamit ang pera na 75,000
pagpapagawa ng bahay para din kay Carlos, insurance nila, at yung iba pa ay konti-konti pang mga since katira nga ang matatanda sa bahay nila Carlos. Pero itong si Carlos nga, sinigaw-sigawan niya kanananay at binastos at ginagatungan pa ito ni Chloe. So, part 2 tayo Ano ang nangyari after ng Paris Olympics? Ito. At kung bakit ang gulo-gulo na ng pamilya Yulo. Magulo pa sila ngayon. Sobra. Pagkatapos ng pagkapanalo, press con dito, press con dyan, lahat ng spotlight na agaw na sa ating golden boy. Napunta na sa pamilya, napunta na sa girlfriend. Paano humantong sila sa ganon? So, abangan yun sa part 2 sa buhay ni Carlos